Hello sa ating mga tagapakinig. Welcome sa Miss Maritas Stories. At ito po si Miss Amore, ang inyong narrator na magbibigay buhay at kulay sa mga kwento na inyong mapakikinggan. Pero bago natin umpisahan ang kwento, please like, share, and subscribe sa ating channel para laging updated sa mga bagong upload na stories. Siguraduhin mong ang kumpanya natin ang pipiliin ni Mr. Clarkson bukas, Sarah. Hindi ka pwedeng pumalpak sa trabaho mong ito. Nababagot na tumingin si Zara sa kanyang ama habang pinaglalaroan niya ang susi ng kotse sa kamay. Hindi na niya mabilang pa sa daliri niya kung ilang beses nitong inulit sa kanyang tungkol sa isang foreign designer na dadalo sa isang engranding exhibition. Malaki raw kasi ang maitutulong ng designer na yon upang tumaas ang sales ng kumpanya nila. Of course, Dad. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa rin po buo ang tiwala niyo sa akin? Ito na ang pagkakataon para patunayan mo ang sarili mo sa akin, Zara. Sa apat na magkakapatid, pinakamataas ang expectations ko sa'yo. Kaya sana, huwag mo kong biguin. Ilang beses niyo na pong inulit sa akin yan ngayong araw. Just relax, Dad. Madali lang naman ang trabahong yun, kaya for sure, kumpanya natin ang pipiliin ni Mr. Clarkson. Don't worry, may plano na po ko. Kitang-kita ni Zara ang malawak na pagngiti ng kanyang amang si Don Albert, matapos nitong marinig ang lahat ng mga sinabi niya. Kapag nakuha mo ang loob ni Mr. Clarkson, ikaw ang magiging tagapagmana ko, Zara. Sana nga ay hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko. Just trust me, Dad. Ako na po ang bahala bukas. But for now, pwede po bang palabasin niyo na ako ng office? I need to shop. Wala pa akong outfit for tomorrow's event. Ako dapat ang pinakamaganda bukas para naman mabilis kong makuha ang loob ni Mr. Clarkson. O sige, basta mag-iingat ka sa pupuntahan mo, anak. Huwag mo na ring sungitan pa ang dalawa mong bodyguards dahil baka mag-resign na naman sila. Tama na ang sermon, Dad. Bye, I need to go. Bago tuluyang lumabas ng office, humalik muna si Zara sa pisngi ng kanyang ama. Pagkatapos ay sabik siyang pumasok ng kanyang kotse para pumunta ng mall. Habang nagdadrive ang dalaga ay may nakasunod sa kanyang itim na kotse, na kung saan nakasakay ang dalawa niyang bodyguards. Gustuhin man niyang mapag-isa, ngunit wala siyang magawa kundi ang sumunod na lang sa ama niya na masyadong protective, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa tatlo pa niyang kapatid na babae. Nang makarating sa mall, halos lumuwa ang mga mata ng mga taong nakakakita sa kanya dahil sa matinding inggit. Bukod kasi sa napakayaman na niya, ubod pa siya ng ganda at talino. Nakapagtapos siya bilang summa cum laude sa isang prestihiyosong universidad. Nang makagraduate, kaagad siyang tumulong sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sa ngayon ay sinusulit na lang niya ang bakante niyang oras dahil parating na ang araw na siya na ang magiging bagong CEO ng kumpanya nila. Habang abala ang dalaga sa pamimili, hindi niya inasahang makita ang dalawa niyang dating kaklase na mabilis na lumapit at bumati sa kanya. Gosh, is that you, Zara? Sobrang ganda mo naman ngayon. May boyfriend ka na ba? Sobrang blooming mo kasi. Natawa na lamang si Zara sa narinig niyang komento. I'm single, Reyna. Sobrang taas din ang standards ko. At hindi ako papayag na mapunta lang ako sa kung sino-sinong lalaki. Napakalayo na talaga ng narating mo, Zara. Marami ang kumakalat na balita na ikaw ang candidate for CEO ng daddy mo. Siguradong mas lalago ang kumpanya niyo kapag ikaw na ang namamalakad. Of course, Sia. Sa apat na magkakabatid, ako lang naman ang pinakamagaling kaya no choice si Dad. By the way, ano palang ginagawa niyo rito? Mamimili sana ako ng damit para sa event bukas, Zara. Invited kasi ang boyfriend ko kaya gusto niya akong isama. Balita ko maraming businessman ang dadalo bukas dahil sa sikat na designer na si Mr. Clarkson. For sure, pupunta ka rin dun. Yes, pinaghahandaan ko talaga ang event na yon, Reyna. Gusto kong ma-meet personally si Mr. Clarkson
Dahil hindi magtatagal, magiging katuwang ko na rin naman siya sa pagpapatakbo ng kumpanya ko. Good luck, Zara. Sure naman ako na madali mong makukuha ang loob ni Mr. Clarkson eh. Kumpanya niyo pa naman ang nangunguna pagdating sa clothing industry. Kaya walang ibang choice ang sikat na designer na yun kundi ang piliin kayo. Napangiti na lamang si Zara nang marinig niya ang mga papuring yon mula sa mga dating kaklase. Sa puntong yon ay sigurado na talaga siyang papaboran siya ng tadhana. Kaya napakaganda ng gising niya kinabukasan. Sobrang gaan din ang pakiramdam niya nang makarating siya sa mismong event ng exhibition. Lahat ng mga bisitang nakakasalubong niya ay nginingitian at kinakawayan niya. Personal niya ring nakita ang mga nakadisplay na gowns na gawa ng pinakasikat na designer na si Mr. Clarkson. Hindi na siya nagtataka pa kung bakit pinag-aagawan nito ng napakaraming businessman. Dahil ibang klase talaga ang talento nito pagdating sa pagdidisenyo. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid, hindi niya inaasahan ang biglang pagdating ng sekretarya niyang si Cora. At mabilis siyang dinala nito palayo sa mga tao. Naiinis niya itong hinarap. Bakit mo ba ako dinala rito sa sulok, Cora? Nakalimutan mo na ba na nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang business meeting ngayon? Alam ko po, ma'am. Kaya nga po gusto ko kayong makausap eh. Dahil may nakala po akong isang mahalagang impormasyon. Siguradong makakatulong po yun para mabilis niyong makuha ang loob ni Mr. Clarkson. Mabilis na napawi ang inis na nararamdaman ni Zara at napalitan niyo ng matinding kuryosidad. Anong ibig mong sabihin, Cora? Nalaman ko po kasi mula sa isang matalik na kaibigan ni Mr. Clarkson na ang inspirasyon sa likod ng mga disenyo nito. Maaga raw po kasing namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Yun po ang kahinaan niya. Ano ba ang sinasabi mo, Cora? Ano naman ngayon kung maagang namatay ang asawa niya? Wala naman akong pakialam sa bagay na yon. Ganito po kasi yan, Ma'am Zara. Bago po mamatay ang asawa ni Mr. Clarkson, nagplano na sila ng kasal. Isang bridal gown ang huling dinisenyo nito at gusto niyang ipasuot yon sa isang babaeng makakapagpaalala sa kanya sa asawa niya. Gamitin niyo po yun para makuha ang loob niya. Napapikit na lamang si Zara dahil sa matinding ines. Dahil hindi niya inaasahan na masasayang lang ang oras niya dahil sa mga walang kwentang-kwento ng kanyang sekretary. Alam mo, Cora, bago pa uminit ang ulo ko, umalis ka na lang sa harapan ko. Pasensya na po kayo, ma'am. Gusto ko lang naman pong makatulong eh, lalo pat marami kayong kakompetensya ngayon. Pati nga po international company ay nandito rin sa event na to para lang kunin ang loob ni Mr. Clarkson. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko, Cora? Baka nakakalimutan mo. Ako ang susunod na tagapagmana ni Daddy. Masyado akong confident na makukuha ko ang loob ng designer na yon kahit na hindi ko yun paghirapan. Pasensya na po talaga, ma'am. Sige po, aalis na lang po ako. Kapag kailangan niyo po ng tulong ko ay tawagan niyo lang po ako. Napairap na lamang si Zara matapos na mawala sa harapan niya ang kanyang sekretarya. Matapos ang maikling pag-uusap na yon ay umakyat na siya papunta sa second floor at nakita niyang naroon na ang bisitang kanina niya pa hinihintay. Marami itong kausap na lalaki subalit mabilis na naputal ang usapang yon dahil nakuha niya ang atensyon nila. Isang malawak at matamis na ngiti ang binigay niya sa mga to habang papalapit sa direksyon nila. Kitang-kita niya rin na halos maglaway ang mga to dahil bukod sa napakaganda niya ng gabing yon, ay napaka-sexy din ang suot niya. Hi, Mr. Clarkson. It was so nice to see you. Mabuti naman at sa wakas ay nagkita na rin tayo ngayon. Malambing ang boses ni Zara nang makipagbeso siya sa lalaki. Bagamat matanda na, malakas pa rin ang kutob niya na mauhulog ito sa bitag niya. Wala pang sino mang lalaki ang nakatakas sa kakaiba niyang alindog. I'm Zara. Ako ang future heir ng LVC Company, ang kumpanyang nangunguna sa clothing industry. Fan na fan din po ako ng designs niyo. Sa katunayan, ikaw ang gusto kong maging designer kapag kinasal ako, Mr. Clarkson. Maraming salamat sa pagtangkilik ng mga disenyo ko.
Kung nabubuhay lang siguro ang asawa ko, siguradong tuwang-tuwa siya dahil mismong malalaking kumpanya na ang lumalapit sa akin. Kaagad na napansin ni Zara ang matinding lungkot sa mukha ng lalaki nang mabanggit nito ang tungkol sa kanyang asawa. Para alisin ang lungkot nito ay sinadya niyang mas lalong palambingin ang boses niya at lumingkis pa sa braso nito. Sa tingin ko, Mr. Clarkson, mas lalong matutuwa ang asawa mo kapag official partner na kita sa kumpanya ko. Mas lalo tayong sisikat dahil kayang-kaya kong dalhin ang mga disenyo mo. Malawak ang ngiti ni Zara subalit mabilis iyong naglaho. Nang bahagyang lumayo sa kanya ang lalaki. Pasensya na Zara, pero napupusuan ko ng pirmahan ng kontrata sa JBC Company. Sila ang kumpanyang gusto kong tulungan. What? Are you serious, Mr. Clarkson? Kami ang kumpanyang nangunguna pagdating sa clothing industry. Tapos sa hindi kilalang kumpanya mo lang gustong magtrabaho? Sinasayang mo lang ang talento mo. Wala pa akong pinagsisihan sa lahat ng mga naging desisyon ko sa buhay, Zara. Masayang-masaya ako dahil matutulungan ko ang maliit na kumpanyang yon. Napapikit nilang si Zara sa sobrang inis. Sa puntong yun, gustong-gusto na niyang sumabog sa galit. Hindi niya matanggap ang mga sinabi ni Mr. Clarkson, kaya hindi pa rin siya nagpatalo. Ano ba ang meron sa maliit na kumpanyang yon, Mr. Clarkson? Bakit hindi ka man lang nagdalawang isip na itaya ang pangalan mo sa isang kumpanya na wala namang kasiguraduhang lalago? Naaalala ko sa CEO ng kumpanyang yun ang namatay kong asawa. Tulad kasi nito ay nagsimula rin ang asawa ko sa wala. Iyon pa naman ang mga taong gusto kong tulungan. Humahanga ako dahil bukod sa sipag at dedikasyon, mataas din ang pangarap nila. Bagot na bagot si Zara habang nakikinig sa paliwanag na yon. Hindi niya inasahan na napakaraming drama sa buhay ni Mr. Clarkson. At hindi niya basta-basta makukuha ang loob nito tulad na lamang ng ibang lalaki. Nang matapos ang usapan nila, mainit ang ulong tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Mabilis naman itong dumating at naabutan siya nito sa harap ng isang malaking salamin sa banyo, habang nag-aayos ng sarili. Bakit niyo po ako pinatawag, Ma'am Zara? Ano pong nangyari sa usapan niyo ni Mr. Clarkson? Hindi pa ba obvious ang sagot sa tanong mo, Cora? Magiging ganito ba kainit ang ulo ko kung nakuha ko ang loob ng matandang lalaking yun? Pasensya na po, ma'am. Sabi niyo po kasi kanina, kampante kayo na makukuha niyo ang loob ni Mr. Clarkson. Ayaw ko rin naman pong pagdudahan ng kakayahan niyo dahil baka magalit lang kayo sa akin. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Zara. Kaunting-kaunti na lang ay sasabog na siya sa matinding galit. Gusto mong sisantihin kita dahil dyan sa pagiging pilosopo mo, Cora? Hindi po, ma'am. Pasensya na po talaga. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Alamin mo ang tungkol sa JBC Company. Gusto kong malaman kung bakit sila ang napili ni Mr. Clarkson. Mabilis na inisa-isa ni Cora ang mga folder na dala niya, kaya nagulat na lamang si Zara. Nagtataka niyang tiningnan ang isang folder na binigay nito. Bumungad sa kanyang isang napakagwapong lalaki na ngayon lamang niya nakita. Matagal ko na pong sinusundan ng lalaking yan dahil sigurado kong siya po ang mahigpit na makakalaban niyo. Malapit kasi ang loob nila ni Mr. Clarkson sa isa't isa. Sarkastikong napatawa na lamang si Zara dahil hindi niya akalaing ang isang napakaliit na kumpanya lang ang tatalo sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nabigo siyang makuha ang isang bagay na gusto niya, kaya hindi niya yon hahayaang mangyari. Sabihin niyo lang po sa akin kung may kailangan pa po kayong ipagawa, ma'am. Kung kinakailangang patumbahin natin ang lalaking yan, gagawin ko po yun. Nakahanda na rin naman po ang mga tauhan niyo. No, Cora. Wala kang kailangang gawin. Ako ang bahala sa lalaking yan. Napangisi na lamang si Zara sa kanyang naisip na plano. Pag-uwi niya ng bahay, galit siyang sinalubong ng kanyang ama dahil bigo siyang magawang kunin ang loob ni Mr. Clarkson. Akala ko ba'y mabilis mong makukuha ang loob ng lalaking yon, Zara?
bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako tinatawagan? Balita ko ay may ibang kumpanya na siyang napupusuan. Relax, Dad. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Sa tingin niyo po ay hahayaan ko lang na matalo ko ng isang napakaliit na kumpanyang yon? Sa atin mapupunta si Mr. Clarkson. Sisiguraduhin kong magbabago pa ang desisyon niya. Ano ba ang plano mo, Zara? Bakit hindi na lang natin ipaligpit ang lalaking yon para mabilis nating makuha ang gusto natin? Hindi niyo kailangang dumihan ang mga kamay niyo para lang sa lalaking yon, Daddy. Bukas ay makikipagkita ako sa kanya at sisiguraduhin kong isang good news ang ibibigay ko sa inyo ngayong linggo. Sa ngayon ay magpahinga na lang po muna kayo. Maraming salamat, anak. Sana nga'y hindi mo na ako biguin sa pangalawang pagkakataon. Mahigpit na niyakap ni Zara ang kanyang ama. Buong buhay niya, wala siyang ibang ginawa kundi ipakita rito kung gaano siya kagaling. Kaya naman sa lahat ng bagay, sinisigurado niya na siya lagi ang panalo. Pinalaki rin siya ni Don Albert na hindi sumusuko sa buhay. Kaya sa tuwing may isang bagay siyang hindi makuha, ginagawa niya pa rin ang lahat para mabaliktad ang sitwasyon. Kahit pa sarili niya ang kapalit ng lahat ng yon. Nang dahil sa mga impormasyong binigay sa kanya ng sekretarya niyang si Cora, nalaman ni Zara ang lahat ng mga personal na impormasyon ni Jace, ang CEO na kumakalaban sa kanya. Binili niya ang katabing kondo nito at pagkatapos ay hinintay na makauwi ang lalaki. Subalit sa halip na ito ang tumiklop sa kagandahan niya, hindi inaasahang siya pa mismo ang matulala sa angking kagwapuhan nito. Mabuti naman at nandito ka na, Zara. Kahapon pa kita hinihintay. Napaawang na lang ang labi ni Zara nang marinig niya ang mga salitang yon. Inayos ni Jace ang kanyang salamin at mariing tumitig sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay mauubusan siya ng hininga dahil sa lapit ng distansya nila sa isa't isa. What do you mean? Stalker ka ba? Binili mo ang kondo sa tapat ko para lang mapalapit sa akin. Sino sa tingin mo ang stalker sa ating dalawa, Zara? Assuming ka rin eh, no? For your information, hindi ako magkakagusto sa isang katulad mo. Alam mo naman siguro na ako ang future CEO ng LBC Company, kaya hindi ako magkaka-interes sa kahit na sinong lalaki, lalo na sa mayabang na katulad mo. Nang dahil sa inis niya ay mahinang napahalakhak si Jace, mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya dahil maski tunog ng boses nito ay napakasarap ding pakinggan. Huwag ka nang tumanggi dahil alam ko ngayon pa lang ay interesado ka na sa akin, Zara. Sa loob ng kondo ko nilang tayo mag-usap para naman maipagluto ko ang bago kong kapitbahay. At bakit naman ako sasama sa'yo, Jace? Mukha mo pa lang, halatang may bala ka nang gawin sa akin. Ngayon ka pa talaga natakot, Zara. Hindi ba't matagal mo naman na itong gawain? Natigilan si Zara dahil ramdam niyang matalinong tao si Jace. Posibleng nakapaghanap na rin ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Kaya't sa halip na makipagtalo, matapang niya itong hinarap. Hinawakan niya rin ang pisngi nito at malambing na sumagot. Open your doors, baby. Gusto kang matikman ng mga luto mo. Napangiti na lang si Jace nang marinig niyang mga sagot na yon. Lingid sa kaalaman ng dalaga na matagal nang may pagtingin sa kanya ang binata. Labis ang paghangang nararamdaman ni Jace, hindi lamang sa angkin nitong kagandahan, kundi pati na rin sa katalinuhan nito. Kaya naman ngayong napakaliit na ng mundong ginagalawan nila, gagawin niya ang lahat upang makuha lamang ang puso ni Zara. Nang makapasok sila sa kondo niya, saglit niyang iniwan si Zara sa sala samantalang dumiretso naman siya sa kusina para magluto. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nagulat na lamang siya dahil nasa likod na niya ang dalaga. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jace. Paano mo nakilala si Mr. Clarkson?
Bakit sa dinami-rami ng kumpanyang nagkakandara pa sa kanya, ikaw ang pinili niya? Masyado ka naman atang nagmamadali, Zara. Hindi mo man lang ba ako hihintayang matapos magluto? May appointment pa pala ako sa spa mamayang hapon, Jace. Kaya't hindi dapat masayang ang oras ko. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na lang yun sa akin. Sigurado naman akong kaya kong ibigay ang lahat ng hinihingi mo. Mas lalong napangisi si Jace sa narinig niya. Kaya't saglit siyang tumigil sa pagluluto at nakapamulsang tiningnan si Zara. Sigurado ka bang kaya mong ibigay lahat? Of course. Name your price, Jace. Ilang milyon ba ang gusto mo? Paano kung sabihin kong hindi pera ang gusto ko, Zara? Ano pa bang ibang gusto ng isang lalaking katulad mo? Alam ko naman na kailangan mo ng pera para mas lalong lumago ang kumpanya mo. Kung ako sayo, hindi ko natatanggihan ang alok ko. Unti-unting nawala ang tapang ni Zara nang magsimulang lumapit si Jace sa direksyon niya. Ikaw ang gusto kong makuha, Zara. Gusto kong maikasal sa'yo. Napaawang na lamang ang bibig ni Zara matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ng lalaki sa harapan niya. Para kay Zara, hindi big deal sa kanya ang isang kasal dahil hindi naman siya naniniwala sa bagay na yon. Hindi lang talaga siya makapaniwala kung gaano kalakas ang loob ni Jace. Pakiramdam niya tuloy ay nakahanap siya ng lalaking katapat niya. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita, Jace. Bukas na bukas ay ipapaasikaso ko na sa mga tauhan ko ang kasal natin. Basta siguraduhin mo na susundin mo lahat ng gusto ko. Nakangising lumapit ang lalaki papunta sa kanya, kaya't mas lalong dumoble ang kabog sa dibdib niya. Hindi lang kasal ang gusto kong mangyari, Zara. Alam mo na naman siguro kung ano ang tinutukoy ko. Sarkastikong napatawa na lamang si Zara dahil sa taas ng pangarap ng lalaking kaharap niya. Tama nga ang hinala ko. Unang tingin ko palang sayo, mukhang babaero ka na. Ilang babae na kayang nakuha mo? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong ikaw palang sana? Kung madali mong mapaikot ang ulo ng ibang babae, pues ibahin mo ko, Jace. Kung wala lang talaga akong kailangan sa'yo, hindi kita papatulan. Napairap na lamang si Zara at pagkatapos ay mabilis na umalis sa harap ng lalaking kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit gano'n na lamang kabilis ang pagtibok ng puso niya. Iyon ang unang beses na naramdaman niya ang bagay na yon, kaya't nanibago siya. Subalit kahit anong klaseng pagtanggi sa sarili ang gawin niya, hindi talaga maikakaila na malakas ang karisma ni Jace. Bukod pa ron, napakasarap din itong magluto. Samantala, hindi naman maitago ang matinding tuwa sa puso ni Jace dahil naging matagumpay ang plano niya. High school pa lamang sila ay palihim na niyang hinahangaan si Zara. Tandang-tanda niya pa noon na napakarami nitong manliligaw, kaya't hindi niya to magawang lapitan. Samantalang ngayon, pakiramdam niya ay bumaliktad ang mundo dahil ang babaeng ito na mismo ang naghahanap sa kanya. Kinabukasan ay sinimula na niyang tuparin ang gusto nito. Magkasama sila sa araw na yon sa iisang restaurant habang hinihintay si Mr. Clarkson. Bakit ba dikit ka ng dikit sa akin, Jace? Kulang ka ba talaga sa pansin? Kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay bawas-bawasan mo na ang pagiging masungit mo. Paano maniniwala si Mr. Clarkson na mag-asawa tayo kung mayat maya mo na lang akong iniirapan? Sigurado ka bang gagana talaga tong plano mo? Paano kung tanggihan ako ni Mr. Clarkson? Sakyan mo na lang ang plano ko, Zara. Sisiguraduhin ko sa'yong makukuha mo lahat ng gusto mo. Bagamat puno pa rin ang pagdududa, walang ibang nagawa si Zara kundi sakyan na lang ang mga plano ng lalaking nasa tabi niya. Maya-maya pa ay dumating na rin si Mr. Clarkson, kaya't nagulat na lamang din siya nang maglakbay ang kamay ni Jace papunta sa bewang niya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Pakiramdam niya tuloy ay halos
lumipat na sa kanya ang amoy ng pabango nito. It was nice to see you again, Mr. Clarkson. Kasama ko nga po pala ang fiancé ko. Malawak nung umiti si Zara at nakipagkamay sa matandang lalaki. Good evening, Mr. Clarkson. Mabuti naman po at nagkita ulit tayo ngayon. Magandang gabi rin sa inyong dalawa. Pasensya na kayo kung halos kalahating oras akong late. Marami pa kasi akong tinapos na appointments ngayong araw. Ayos lang naman po yun. Hindi naman po kami nainip kakahintay ng fiancé ko dahil kasama niya ako. Napataas na lamang ang kilay ni Zara dahil sa galing ng pagpapanggap ng lalaki sa tabi niya. Sa takot na mahalata sila ni Mr. Clarkson, wala siyang ibang choice kundi sakyan na lang din ang mga plano nito. I just want to apologize, Mr. Clarkson, dahil sa naging usapan natin nung nakaraang araw. Fan na fan lang po talaga ako ng mga disenyo nyo, kaya isang malaking karangalan na maging parte kayo ng kumpanya ko. Hindi ko naman po inaasahan na ex ko pala ang CEO ng napili niyong kumpanya. Sobra po talaga ang pasasalamat ko sa inyo dahil kayo ang naging tulay para muli kaming magkita. Tama po si Zara, Mr. Clarkson. Maski ako ay hindi makapaniwala na muli ko siyang makikita. Masyado po talagang maliit ang mundo. Kaya noong pinagtagpo po ulit kami, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na siya pakakawalan. Sa katunayan po ay malapit na rin po kaming ikasal. Hindi inaasahan ni Zara na dahil sa mga kasinungalingang yon, mabilis na naantig ang puso ng matandang lalaki. Nakakatuwa naman dahil ganyan din ang pinagdaanan namin ng asawa ko. 5 taon kaming nagkahiwalay noon pero sa huli ay nauwi pa rin sa kasalan. Kung nanaisin nyo, gusto kong ako na lang sana ang magdisenyo ng susuotin ninyo. Talaga po, Mr. Clarkson? Oo naman, Sarah. Kapag nasuot mo ang wedding gown na idinisenyo ko, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamagandang bride na ikakasal. Ay, noon pa man po ay pangarap na talaga ng fiancé ko na maisuot ang mga disenyo nyo, Mr. Clarkson. Tama po kayo. Siguradong siyang magiging pinakamaganda sa araw na yon. Hindi inaasahan ni Zara na hahalikan siya ni Jace sa labi niya. Kaya bakasang matinding gulat sa mukha niya. Hindi naman nila yon napag-usapan, kaya't matinding inis din ang nararamdaman niya. Subalit nawala lahat ng inis ng yon nang mas lalong lumawak ang ngiti ni Mr. Clarkson. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Sa tuwing nakatitig ako sa inyo, naaalala ko talaga ang love story namin ng asawa ko. At dahil pinasaya ninyo ko, ipapangako ko na susuportahan ko ang mga kumpanya nyo para mas lalo kayong magtagumpay sa buhay. Abot langit ang ngiting nararamdaman ni Zara sa pagkakataong yon. Hanggang sa matapos ang usapan nila ni Mr. Clarkson, hindi pa rin nawawala ang tuwang nararamdaman niya. Kaya't habang nakasakay sila ng kotse, ginulat niya rin si Jace at binigyan nito ng isang halik. Hindi naman ito makapaniwala sa ginawa niya. Akala ko ba naiinis ka sa tuwing malapit ang distansya natin sa isa't isa? Pero bakit ngayon ay dikit ka ng dikit sa akin? Hinalikan mo pa ako nang hindi man lang nagpapaalam. Mas lalong napangiti si Zara dahil kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ni Jace. Isang senyales na kinikilig ito sa ginawa niya. Huwag ka nang magpakipot pa, Jace. Hindi ba't ito naman talaga ang gusto mong mangyari? Ang makuha ang katawan ko? Napalunok na lamang si Jace habang nakatitig sa babaeng matagal na niyang pinangarap na makuha. Nirerespeto kita, Zara. Hindi ko gustong madaliin ka. Kaya nga kasal muna bago ang gusto kong mangyari. Alam mo, Jace, lumang style na yung mga ganyang salita. Halata namang patay na patay ka sa akin eh. Kaya sa halip na magreklamo, pwede bang mag-enjoy ka na lang sa gagawin ko? Hindi na nakapagsalita pa si Jace. Lalong-lalo na nang muli siyang halika ni Zara. Ginawa niya ang lahat para pigilan ang sarili niya. Subalit sa huli ay wala pa rin siyang nagawa, kundi ang magpakalunod na lamang sa mga halik na yon.
Sa kalagitnaan ng ginagawa nila, napatawa na lamang si Zara. Ang lakas ng loob mong alokin ako ng kasal, pero hindi ka naman pala marunong humalik. Hanggang dyan lang ba talaga ang kaya mo, Jace? Sinabi ko naman sa'yo nung unang nagkita tayo na hindi ako babaero. Ikaw ang first kiss ko, Zara. Sa'yo lang malakas ang loob ko. Sa gwapo mong yan, wala ka man lang naging girlfriend or kaya fling? Baka naman masyado ka lang torpe. Oo, torpe talaga ako. Kung may lakas lang sana ako ng loob ngayon, baka dati pa kitang nakuha. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako pumapatol sa mga boring na lalaki, Jace. Lalong-lalo na ngayong nalaman ko na wala ka naman palang experience. Pinipigilan ko lang ang sarili ko, Zara. Pero kanina mo pa talaga ako sinusubukan. Sigurado ka ba talagang ito ang gusto mong mangyari? Show me what you've got, Jace. Para naman hindi ako magsisi na ikaw ang lalaking pakakasalan ko. Hindi lubos akalain ni Zara na matapos niyang sabihin ang mga salitang yon, hindi na pinakawalan pa ni Jace ang mga labi niya. Mas lalong lumalim ang bugso ng kanilang damdamin, hanggang sa pareho na nilang hindi na malaya na, tuluyan na nilang ibinigay ang sarili nila sa isa't isa. Hindi makakalimutan ni Zara ang gabing yon, at pinagsisihan niya na rin na masyado niyang minaliit si Jace. Sa mga sumunod na araw ay hindi siya nakapasok sa trabaho sa sobrang sama ng pakiramdam niya. Kaya't binisita siya ng kanyang sekretarya na mukhang may dalang magandang balita. Congratulations po sa bago niyong achievement, Ma'am Zara. Tuwang-tuwa po talaga ang daddy niyo dahil nakuha niyo na rin si Mr. Clarkson para magtrabaho sa kumpanya niyo. Ano po bang sikreto niyo? Ganda lang ang puhunan ko, Cora. Oo nga po, Ma'am eh. Sobrang ganda niyo po. Kaya lang hindi niyo po masusuot yung magandang dress niyo para sa party mamaya. Sigurado po ba kayong hindi kayo magpapa-check up sa doktor? Kaya ko ang sarili ko, Cora. At sino namang may sabi sa'yong hindi ako pupunta sa party mamaya? Ngayon pa lang ay maghahanda na ako. Sinubukang tumayo ni Zara pero nakakailang hakbang pa lamang siya papunta sa closet niya, ay halos matumba na siya sa sobrang sakit. Hindi rin siya makapaglakad ng maayos, kaya inalalayan siya ng kanyang sekretarya pabalik sa kama. Ano po bang nangyari sa inyo, ma'am? Bakit hindi po kayo makapaglakad? Nang dahil sa tanong na yon, muling bumalik sa isipan ni Cora ang lahat ng nangyari noong gabing may nangyari sa kanila ni Jace. Huwag ka na lang magtanong, Cora. Sige na, lumabas ka na lang ng kwarto ko. Hindi na lang ako pupunta ng party mamaya at matutulog na lang ako. Napapikit na lang si Zara para mabawasan ang sakit na nararamdaman. Buong akala niya ay matatahimik na ang araw niya. Subalit ilang minuto pa lang mula nang makaalis ang sekretarya niyang si Cora, ay may muling kumatok sa pintuan at pumasok sa kwarto niya. Hindi inaasahan ng dalaga na si Jace ang bubungad sa kanya. Nag-aalala itong lumapit papunta sa direksyon niya. Anong ginagawa mo rito, Jace? 3 araw kang hindi nagpakita sa akin. Hindi ka rin sumasagot ng tawag ko kaya nag-aalala ako sa'yo. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang samahan kita sa ospital? At bakit naman ako makikipag-usap sa'yo? Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako nagkasakit ngayon eh. Sa sobrang sabik mo sa akin, hindi na tuloy ako makapaglakad. I'm sorry, Zara. Hindi ko na uulitin. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka eh. Mabilis na nawala ang inis na nararamdaman ni Zara dahil hindi niya lubos akalain ang matinding sinseridad sa boses ni Jace. Hindi na siya umimik pa pero pinanood niya itong inilalabas lahat ng mga pagkaing binili nito para sa kanya. Ang sabi ng mga kasambahay na nakausap ko kanina, kagabi ka pa walang maayos na kain, kaya nagdala ko ng lugaw at mga prutas. Kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang yan sa akin. Ano ba ang trip mo, Jace? Bakit ang bait mo sa akin ngayon? Seryoso ka ba dyan sa ginagawa mo? O baka naman nantitrip ka lang? Mag-aaksaya ba ako ng oras ngayon kung hindi ako seryoso, Zara? Huwag ka nang masungit pa at kumain ka na lang.
Naramdaman na lang ni Zara ang mabilis na pagtibok ng puso niya dahil sa kabaitan ng lalaking nasa kanyang harapan. Hindi ito umalis sa tabi niya at siniguradong nakakain siya ng maayos at nakainom ng gamot. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang totoong pag-aalalang ipinadama sa kanya na hindi niya naranasan kahit kailan sa mga naging ex-boyfriends niya. Katawan lang niya ang habol ng mga to at kapag nakuha na nila yon, maglalaho na lang sila na parang bula. Hindi tuloy niya maiwasang maikumpara si Jace sa kanila. Mukha lang itong playboy at masama ang ugali. Pero habang nakikilala niya ito, doon niya nalaman kung gaano ito kabuting lalaki. Nang dahil sa pag-aalaga ni Jace sa kanya, umayos na rin ang pakiramdam ni Zara. Kinabukasan nakaschedule ang fitting niya ng gown. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng excitement. Kahit na ikakasal lang naman siya sa isang lalaki, alang-alang sa kumpanya ng kanyang ama. Uy, ang family ko rito sa linggo para sa kasal natin. Excited na silang makita ka. Bakit mo naman sila pinauwi, Jace? Akala ko ba'y pribado tong kasal natin at kaunti lang ang magiging bisita. Baka mag-expect ang pamilya mo sa akin. Gusto ka nilang makilala, Zara. Sigurado naman akong magugustuhan ka nila eh. Ano naman kung magustuhan nila ako, Jace? Hindi naman permanente tong kasal natin, hindi ba? Kapag tuluyan na nating napaniwala si Mr. Clarkson tungkol sa relasyon natin, magpa-file na rin ako ng divorce. Wala sa isip ko ang pagkakaroon ng pamilya. Hindi na nakasagot pa si Jace sa sinabi ng dalaga dahil tinawag na ito ng isang babae papunta sa fitting room. Tinulungan siya nitong maisuot ang gown na disenyo ni Mr. Clarkson. Nang masukat niya yon, napahanga na lamang din siya sa sarili niya dahil perpektong-perpekto ang wedding gown na yon para maipakita ang hugis ng katawan niya. Wow! Bagay na bagay po sa inyo ang gown, ma'am. Para po sa akin, kayo na ang pinakamagandang naging customer namin dito. Of course, alam ko namang kahit kaninong babae ako itapat, angat na angat ang ganda ko. Kaya nga patay na patay sa akin yung lalaking kasama ko kanina eh. Pansin nga rin po namin yun ng mga kasamahan ko. Ibang-iba po ang pagtingin niya sa inyo kanina. Halatang mahal na mahal po niya kayo. Sana mas lalong tumagal pa po ang pagsasama niyo, ma'am. Napangiwi na lamang si Zara nang marinig niya ang mga salitang yon. No thanks. Hindi ako naniniwala sa marriage. Ayokong itali ang sarili ko sa isang lalaki. Makikipaghiwalay din ako sa kanya kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Iyon ang mga salitang gustong itatak ni Zara sa kanyang isipan. Subalit nang lumabas siya ng fitting room para tignan ang reaksyon ni Jay sa suot niya, mabilis na humataw ang kakaibang kabog sa dibdib niya. Natulala ang lalaki sa kagandahan ni Zara, kaya hindi nito maiwasang makaramdam ng pagkailang. Wala ka man lang bang sasabihin? Halos mautal si Zara sa tanong na yon. Bago pa man sumagot si Jace, isang malawak na ngiti muna ang ibinigay nito sa dalaga. Napakaganda mo, Zara. Hindi na ako makapaghintay pa sa kasal natin. Kung ako rin naman ang nasa posisyon mo, magiging excited din ako, Jace. Sino ba naman kasing hindi ma-excite kung ikakasal ka sa pinakamagandang babae, hindi ba? Wala ka bang gagawin mamaya? Gusto mo bang pumunta sa kondo ko? No, I have plans later. Ikakasal na tayo sa isang linggo kaya dapat sulitin ko na ang mga natitirang oras ko bilang single. Saan ka ba pupunta? Gusto mong ihatid kita? Hindi na kailangan. Ayoko ng istorbo. Masungit na umalis si Zara sa harapan ni Jace dahil hindi niya gustong mas lalo pang lumalimang nabubuo niyang pagtingin dito. Matapos nilang magkita sa araw na yon ay pumunta na siya sa bar. Agad naman siyang sinalubong ng dalawa niyang kaibigan at nagbeso sila sa isa't isa. Good to see you again, Zara. Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin. Oo nga, Zara. Nabalitaan na lang namin na ikakasal ka na. Anong nangyari sa'yo? Akala ko ba'y wala kang balak magseryoso sa lalaki?
Bago sumagot ay kumuha muna si Zara ng wine at pagkatapos ay ininom yun. Napagtanto niyang matagal-tagal na rin siyang hindi nakapag-bar dahil sa sobrang busy niya sa trabaho. It was nice to see you again, Stacy and Rika. At tama kayo, hanggang ngayon ay wala pa rin akong plano na magseryoso sa lalaki. Mabuti na nga lang at utu-utu yung mapapangasawa ko. Kayang-kaya kong makuha ang lahat ng gusto ko sa kanya dahil halatang patay na patay siya sa akin. Is it true, Zara? Si Jace Hidalgo talagang mapapangasawa mo? Yes, but don't worry girls. Hindi naman magtatagal ang marriage namin dahil ide-divorce ko rin siya. Are you serious, Zara? Ang dami kayang babaeng patay na patay kay Jace. Ang swerte mo nga kasi ikaw ang nagustuhan niya. Kung ako sa'yo, girl, hindi ko nasasayangin ang chance na yan. Correction, Rika. Siya ang swerte sa akin. At isa pa, hindi ko naman siya type eh. Wala akong pakialam sa kanya. Ano ba ang type mo sa lalaki? Nilibot ni Zara ang kanyang paningin at nakita niyang isang matangkad at morenong lalaki mula sa hindi kalayuan. Likod pa lamang nito, halatang isa yung gwapong lalaki, kaya kaagad niyang itinuro yon sa mga kaibigan niya. That guy, he's my type. Diyan muna kayo girls, I'm going to enjoy this night. Malawak ang ngiti ni Zara habang papunta sa lalaking nakatalikod. Nang makalapit siya rito, inabutan niya ito ng inumin. You want some drink? Malambing ang boses niyang tanong sa lalaki. Subalit nagulat na lamang siya nang bigla itong lumingon. Malawak ang ngisi nito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Oh, thanks for the drink, Zara. Masyado talagang maliit ang mundo para sa ating dalawa. Hindi ko inaakala na nandito ka rin pala. Nang makita ni Zara ang mukha ni Jace, isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman niya. Hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit sa halip na matinding ines. Paghanga ang naramdaman niya para sa lalaking kaharap. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero nahihirapan na rin siyang itanggi kung gaano ito kagwapo at kalakas ang karisma. Sinusundan mo ba ako, Jace? Mahinang natawa ang lalaki dahil sa tanong niya. Bakit naman kita susundan, Zara? Regular customer kaya ako rito. Kung regular na customer ka pala rito, di marami ka ng babaeng nadala sa hotel? Hindi ako ganyang lalaki, Zara. Nagiinom lang ako pero hindi ako nang bababae. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko, Jace. Tignan mo nga yung mga mata ng ibang babae, oh. Halos lahat sila nakatitig sa'yo. Ano naman kung nakatitig sila sa akin? Nagsiselos ka ba, Zara? At bakit naman ako magsiselos? Kahit sobrang dami pang babae ang ikama mo, Jace, wala akong pakialam. Bakit parang umuusok na ang ilong mo sa galit, Zara? Lagi ka nalang masungit sa akin. Sino ba namang hindi mabubwisit sa'yo? Sa halip na mag-enjoy ako ngayong gabi, nasira lang ang mood ko dahil nakita kita. Bahala ka na nga dyan. Naiinis na umalis si Zara sa tabi ni Jace at pagkatapos ay humanap siya ng ibang lalaki upang makipagsayaw. Subalit kahit saan siya magpunta, nakikita niya pa rin ang pares ng mga mata ni Jace na parang binabantayan siya. Maya-maya pa ay may nakita siyang babaeng lumapit dito. Halos sumabog siya sa galit nang makita niyang nagtatawanan ng dalawa. Sa sobrang inis niya ay muli siyang bumalik sa sofa kung saan niya iniwan ang dalawa niyang kaibigan kanina. Oh, anong nangyari sa'yo, Zara? Akala ko ba'y mag-i-enjoy ka ngayong gabi, pero bakit parang daig mo pa ang bulkang sasabog? Hindi pinansin ni Zara ang pagtawa sa kanya ng kaibigang si Stacy. Sa halip ay nanatili pa rin ang mga mata niya kay Jace at sa kasama nitong babae habang nagtatawanan. Is that your soon-to-be husband, Zara? Kaya naman pala biglang nawala ka sa mood kasi nagsiselos ka. Shut up, Stacy. Hindi ako nagsiselos. I'm so sure na nagsiselos ka, girl. Normal lang naman yung nararamdaman mo. Lalo pat gustong-gusto mo talaga siya. Sino bang may sabi sa'yong may gusto ko sa kanya, Stacy? Malayong malayo siya sa standards ko.
Kahit maghalikan pa sila sa dance floor, wala akong pakialam. Humalukip-kip na lamang si Zara sa sofa at pagkatapos ay muling kumuha ng wine. Wala siyang pakialam kung maparami man ang inom niya. Subalit maya-maya pa, nang makita niyang mas lalong nagiging malapit sina Jace at ang babaeng kasama nito sa isa't isa, ay hindi na siya nakatiis pa na lumapit sa mga to. Galit na galit niyang hinablot ang buhok ng babae. Aray! Bitawan mo ako! Zara, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Inawat siya ni Jace, kaya nabitawan niya ang buhok ng babae. Nang dahil sa ginawa niya, agaw atensyon tuloy sila sa mga oras na yon. Bagamat pinagtitinginan sila'y wala pa rin siyang pakialam at hinarap niya ang babae. Hindi mo ba alam na ikakasal na yung lalaking yan? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka man lang ba nahihiya dyan sa ginagawa mo? Ano bang ibig mong sabihin? Nag-uusap lang naman kami. Anong nag-uusap? Kitang-kita ko kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Kulang na nga lang ay pumunta kayo ng hotel eh. Nang dahil sa sinabi niya ay muli siyang pinigilan ni Jace. Zara, tama na. Lasing na lasing ka na. Hindi ako lasing, Jace. Bitawan mo nga ako. Wala akong ginagawang masama, Zara. Umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Huwag mo akong pigilan. Hindi pa ako tapos sa babae mo. Ay, siya pala ang tinutukoy mong babae, Jace. Mabuti pa nga't ihatid mo na lamang siya pa uwi. Sa susunod na araw na lang tayo mag-usap. Mas lalong nagpantig ang tenga ni Zara dahil sa mga salitang yon, kaya't muli niya yung hinarap para sigawan. Wala nang susunod pa, dahil hindi na makikipagkita si Jace sa'yo. Humanap ka na lang ng ibang lalaking lalandiin mo, dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Matapos niyang sabihin yon, nagulat na lamang siya nang kargahin siya ni Jace palabas ng bar. Ayokong umuwi, Jace. Bitawan mo ako. Bakit ba ang dami mong ininom, Zara? Kung hindi tayo uuwi, baka lalo ka lamang mag-iskandalo sa loob. Hindi ako nag-ieskandalo. Pinagsasabihan ko lang ang mga babae mo, kaya pwede ba? Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, isusumbong kita kay Daddy. Pinapunta ako rito ng daddy mo para bantayan ka. Alam ko na ngayon kung bakit niya ginawa yon. Iskandalosa ka pala talaga kapag nalalasing. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Zara, sa huli ay wala rin siyang ibang nagawa kundi ang sumama kay Jace, lalo pat sa pilitan siya itong ipinasok sa kotse. Hinubad din ito ang suot niyang coat, at pagkatapos ay inilagay iyon sa balikat niya. Umuwi na tayo, magpahinga ka na, dahil baka magkasakit ka na naman sa dami ng nainom mo. Hindi na nakasagot pa si Zara dahil ramdam niyang nahihilo na rin siya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa loob ng kotse. Nang magising siya kinabukasan, napagtanto niyang nasa kwarto siya ni Jace at naroon siya sa kondo nito. Nang lumabas siya mula sa kwarto, naabutan niya itong nagluluto sa kusina. Good morning, Zara. Maupo ka na rito at nagluto ko ng pagkain. Masakit pa ba ang ulo mo? Walang imik siyang umupo sa harapan ng mesa nang biglang sumagi sa isipan niya ang lahat ng mga nangyari kagabi. Napapikit na lamang siya sa sobrang inis dahil sa kahiyang iyon. Nang dahil sa ginawa niya, iniisip tuloy niya na baka isipin ni Jace na may gusto siya rito. Tumawag pala si Mr. Clarkson kanina. Gusto niyang kumustahin ang preparation natin para sa kasal. May gusto ka ba bang ipabago sa mga disenyong gagamitin natin? Ikaw na ang bahala sa lahat ng bagay, Jace. Ikaw naman ang may gusto sa kasal na to. Kaya ano pang sense kung hihingin mo ang opinyon ko? Masyado pang maaga para magsungit, Zara. Masama ba ang gising mo kaya bad mood ka na naman sa akin? Sino bang hindi mababad mood? Naalala ko ang lahat ng nangyari kagabi. Bakit ba hindi na lang yung babaeng kasama mo ang inaya mong magpakasal? Tutal, halatang masayang-masaya ka naman habang nag-uusap kayong dalawa. Matalik na magkaibigan lang kami ni Denise. At wala akong gusto sa kanya, Zara. Halos 5 taon din kaming hindi nagkita. Kaya masaya ako kagabi dahil nakapag-usap kami. Kung sa kanya ka pala masaya, di siya na lang sanang ipagluto mo ng pagkain.
Bahala ka, Jace. Uuwi na lang ako. Hanggang sa makauwi sa bahay, hindi pa rin nawala ang sama ng loob na nararamdaman ni Zara. Para makalimot sa mga nangyari sa bar, mas pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang trabaho. Nang makarating siya sa opisina, wala pang 1 minuto siyang nakakaupo subalit kaagad siyang pinatawag ng kanyang ama. Hindi inaasahan ni Zara ang magiging reaksyon nito dahil kaagad siya nitong sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Anong meron, Daddy? Bakit parang napakaganda ng mood mo ngayong araw? Masaya lang ako dahil lalong tumataas ang sales ng company, Zara. Nasaan pala si Jace? Akala ko ba'y hindi ka papasok ngayong araw dahil asikasuhin ninyo ang kasal ninyo? Kaya niya na pong asikasuhin mag-isa, kaya wag niyo na po siyang hanapin, Daddy. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit sa ulo, anak. Ang balita ko pa naman ay lagi mo siyang tinatarayan. Bakit po ba mas mukhang concern pa kayo kay Jace kaysa sa akin, Daddy? Baka nakakalimutan niyo po, ako ang anak ninyo. Para ko na rin siyang anak, Zara. Dahil hindi magtatagal, magiging katuwang na rin natin siya sa negosyo. Botong-boto pa naman ako sa kanya dahil alam kong maaalagaan ka niya. Ano po bang pinakain sa inyo ni Jace at halatang gustong-gusto niyo siya? Sinabi ko na po sa inyo, Daddy, nun na kumpanya lang ang mahalaga sa akin. Wala akong interes sa kahit na sino mang lalaki. Bata ka pa, anak, at alam kong magbabago pa ang gusto mo. Sa ngayon, sulitin mo na lang mga oras na kasama si Jace nang kayong dalawa lang dahil kapag nagkaanak na kayo, mas magiging busy na kayo pareho. No, Dad. I hate kids. Hindi ako magkakaroon ng anak. Kitang-kita ni Zara ang pag-iling ng kanyang ama dahil sa sinabi niya. Noon pa man ay sinabi na ng dalaga rito na wala sa isipan niyang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Subalit habang lumilipas ang mga araw na magkasama sila ni Jace, doon na unti-unting nagbago ang lahat ng pananaw niya sa buhay. Kahit anong bagay kasi ang gawin niya, palagi niya lamang naaalala si Jace at kung gaano ito kaalaga sa kanya. Paulit-ulit niya ring itinatanggi sa puso niya, pati na rin sa mga kaibigan niyang tungkol sa totoong nararamdaman niya. Pero sa huli, bigo pa rin siyang iwasan yon. Isang araw ay nagdesisyon siyang umuwi sa kondo ni Jace dahil hindi na niya mapigilang mamiss ito. Subalit hindi niya inaakala na siya pala ang masosorpresa. Pagbukas niya ng pinto ay isang pamilyar na babae ang bumungad sa kanya. Hi Zara, mabuti naman at nagkita tayo ulit. Muling bumalik ang matinding inis sa puso ni Zara dahil sa boses ng babaeng nasa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pinagbantaan na kita noon na huwag ka nang makipagkita kay Jace? Relax, Zara. Wala naman akong masamang intensyon eh. Ako nga pala si Denise. Magkaibigan kami ni Jace since high school. Wala akong panahon para makipagkilala sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, hindi rin naman ako interesado. Mas maganda sigurong manahimik ka na lang. Naiintindihan naman kita kung nagsiselos ka, Zara. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko namang ikaw lang ang babaeng nagustuhan ni Jay since high school pa lang kami. Natutuwa nga ako ngayon dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob para umamin sa'yo. Wala akong panahon para magpautos sa mga kwento mo. Nasaan na ba si Jace? Nagugutom na ako. Lumabas lang siya saglit para bumili ng pagkain. Nandito na rin yun maya-maya. Sa halip na pahabain pa ang usapan, nagdesisyon si Sarah na umalis na lang sa harapan ni Denise at pumasok na sa kwarto ni Jace. Nakailang balik na siya sa kwarto nito, pero ngayon niya lamang napansin ang isang picture frame na nakapatong sa desk nito. Isa yung drawing ng babaeng nakatalikod. Maya-maya pa'y nagulat na lamang siya nang makita niya ang pangalan niya sa ibaba. Binuksan niya rin ang drawer nito na mas lalong nakapagpagulat sa kanya. May mga litrato siya doon noong high school pa lamang siya hanggang magkolehiyo. Bukod pa ron, marami ring love letter si Jace para sa kanya. Sinimulan niya yung basahin hanggang sa hindi na niya namalaya na
Sunod-sunod na palang pumapatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Buong akala ni Zara ay biro lang ang lahat ng sinasabi ni Jace noon. Pero totoo pala talagang matagal na tong may lihim na pagtingin sa kanya. Habang binabasa niya ang lahat ng love letters, mas lalong naantig ang puso niya hanggang sa hindi na niya kayang pigilan pa ang totoong nararamdaman niya para sa lalaking unang nagpatibok sa puso niya. Matapos niyang mabasa lahat ng love letters, saktong pumasok naman si Jace sa silid. Bumili ako ng paborito mong pizza, Zara. Kumain na tayo. Umiiyak niyang hinarap si Jace at nang makita nito ang kalagayan niya, mabilis itong lumapit sa direksyon niya para yakapin siya. Anong nangyari, Zara? May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ipinakita ni Zara ang lahat ng hawak niyang love letters. Nang dahil sa mga bagay na yon, nalaman niya lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ni Jace sa kanya noon, nang hindi man lang niya namamalayan. Bakit hindi mo ako nilapitan noon, Jace? Matagal mo na pala akong kilala noon. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin nung unang beses na nagkita tayo? Pasensya ka na, Zara. Malakas ang loob ko sa lahat ng bagay pero pagdating talaga sa'yo, natutorpe ako. Malakas kasi talaga ang tama ko sa'yo eh. Halos 10 taon na rin akong may pagtingin sa'yo. Sa puntong yon ay hindi na napigilan pa ni Zara ang kanyang sarili na halikan si Jace. Ginawa naman niya ang lahat para pigilan ang totoong nararamdaman niya para sa lalaking kaharap. Pero sa huli ay bumigay pa rin siya. Mahal na mahal kita, Zara. Mula noon hanggang ngayon. Mas lalong lumambot ang puso ni Zara dahil sa ginawang pag-amin ni Jace. Hindi niya inakala na merong lalaking kaya siyang mahalin ng ganon katagal sa kabila ng mga pagsusungit niya. Lumabas sila ng kwarto papunta sa sala at muli siyang binigyan ng matamis na ngiti ni Denise. Anong nangyari, Zara? Bakit ka umiiyak? May kasalanan ba sa'yo si Jace? Umiiyak siya kasi nag-confess ako sa kanya, Denise. After a long time, nasabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ramdam ni Zara ang pag-init ng pisngi niya nang marinig niya ang mga salitang yon. Samantalang matinding gulat naman ang ekspresyon ngayon ni Denise at pagkatapos ay nagtatalon sa matinding tuwa. OMG! Congrats, bro! Sa wakas, hindi ka na torpe. Maiwan ko na muna kayo rito saglit sa sala dahil may nakasalang pa akong niluluto sa kusina. Nang makaalis si Jace, nahihiyang lumapit si Zara kay Denise. Alam niyang sa pagkakataong yon, siya talaga ang mali dahil masyado siyang silosa at mabilis na nagpapadalo sa nararamdaman niya nang hindi man lang nag-iisip. Pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo nung nakaraang gabi at kanina, Denise. Naiinis lang talaga ako sa tuwing may lumalapit na ibang babae kay Jace dahil baka magustuhan niya yun. Maraming babae pa naman ang nagkakandara pa para makuha ang atensyon niya. Sus, wala yan, Zara. Sa katunayan, masaya ako para sa'yo. Lalong-lalo na sa matali kong kaibigan dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon, napansin mo na rin siya. High school pa lang kasi kami, patay na siya sa'yo. Sayang nga at hindi kami nagkakilala noon, Denise. Mas malalim na sana ang pagsasama namin ngayon. Walang ibang babaeng nagustuhan si Jace kundi ikaw lang. Saksi ako sa lahat ng mga paghihirap niya para lang yumaman at magpapansin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako na mismong magsasabi sa'yo na hindi siya babaero at hindi siya gagawa ng kahit na anumang bagay na ikakaselos mo. Masayang masaya si Zara matapos niyang marinig ang lahat ng mga salitang yon. Nang dahil sa mga nalaman niya, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob para panindigan ang totoo niyang nararamdaman. Mas lalo ring ipinaramdam ni Jay sa kanyang totoong pagmamahal. Kaya naman nang dumating ang araw ng kasal nila, ramdam niyang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Bukod kasi sa buong angka ni Jace, kilalang kilala rin siya ng mga kaibigan nito. Hindi niya tuloy maiwasang mapaiyak dahil
Hindi niya inaakala na mapapangasawa niya na ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Nagustuhan mo ba ang regalo ko, mahal? Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis ni Zara ang kanyang tingin sa napakagandang mansyon na sorpresa sa kanya ni Jace. Sobra-sobra na ang ginawa mo sa akin, Jace. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito tayo. Kasal, masaya, at higit sa lahat, magkasama. Hindi ko rin nakalain na aabot tayo rito. 10 taon akong naghintay, nag-ipon ng lakas ng loob, at nanalangin na sana kahit papano, bigyan mo ko ng pagkakataon. 10 taon? Hindi ko alam na gano'n na pala katagal. Bakit hindi ka kasi nagsabi nun? Torpe kasi ako eh. Nung high school pa lang tayo, ang daming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman ako para pansinin mo? Isang ordinaryong lalaki lang ako. Masaya na ako noon na makita ka. At kahit sa malayo, kapag napapadaan ka, parang tumitigil ang mundo ko. Pero hindi ko kayang lumapit o magsalita. Madalas ay pinangungunahan ako ng takot. Hindi mo man lang ako sinubukang kausapin? Sumubok naman ako pero hindi ko talaga kayang gawin. Kaya nga gumagawa na lang ako ng love letters nun. Sinulat ko lahat ng nararamdaman ko. Pero hindi ko nagawang ibigay yon kahit isa. Lagi akong natatakot na masungitan mo o ang mas malala, ma-reject. Hindi ko alam na ganun pala kita pinahirapan. Jace, sana noon pa lang naglakas loob ka na. Pero siguro tama nga sila. Merong tamang pagkakataon para sa lahat ng bagay. Ang mahalaga, narito na tayo. Wala nang dahilan para matakot o maghintay pa. Mahal na mahal kita, Zara. Kahit ilang taon pa man ang lumipas, pinapangako ko sa'yo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Tama ka, Jace. At ngayon, wala na ring dahilan para hindi ko ipakita kung gaano kita kamahal. Napangiti na lamang ang mag-asawa sa isa't isa bago nila pinagsaluhan ng isang mainit na halik. Sa araw na yon, naniniwala sila na mas lalong magiging makulay at masaya ang pagsasama nila dahil walang kapantayang pagmamahal nila sa isa't isa. Matapos ang kasal na yon, naging abala silang pareho bilang CEO sa kani-kanilang kumpanya. Bagamat abala sa trabaho, sinisigurado rin nila na hindi sila mawawala ng oras sa isa't isa. 3 taon ang inilaan nila para tuparin ang sarili nilang mga pangarap na magtagumpay sa negosyo. Nang pareho na silang makaipon, napagdesisyonan na nilang bumuo ng pamilya at nabiyayaan nga sila ng 2 anak na lalaki. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong naging masaya ang kanilang pagsasama dahil walang problema si Zara sa kanyang asawa. Napakabait nito at ni minsan ay hindi siya nito binigyan ng sakit sa ulo. Hindi ko talaga namamalaya ng mabilis na pagtakbo ng oras, mahal. Parang noon lang, nag-aaway pa tayo sa kondo mo. Tapos ngayon naman, a-attend na tayo ng recognition ng panganay nating anak para sabitan siya ng medalya. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ni Zara, kaya't mabilis siyang nilapitan ni Jace para yakapin. Wala pa ring nagbabago sa iyong mahal. Hanggang ngayon ay napakaiyakin mo pa rin. Masisira ang makeup mo niyan. 3 oras ka pa namang nag-ayos. Sino ba namang hindi maiiyak? Lumaking mabait at matalino ang mga anak natin, mahal. Kanino pa ba sila magmamana kundi sa gwapo mong asawa? Kamukhang kamukha ko pa naman silang 2. Kaya nga naiinggit ako sa'yo eh. What if gumawa ulit tayo ng baby mamaya? Ang tagal na rin nating walang oras nang tayong 2 lang. Malambing na hinawakan ni Zara ang pisngi ng kanyang asawa. Natawa na lamang siya nang makita niya ang pamumula ng mukha nito. Huwag mo akong tinutokso, mahal. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, baka maging 10 na ang anak natin. Nagbibiro lang naman ako, mahal. Natutuwa lang talaga ako sa tuwing nakikita kitang kinikilig. Naputo lang malambing na usapan ng mag-asawa nang lumabas na mula sa kwarto ang 2 nilang anak. Mommy, umiiyak po ba kayo?
Ano pong problema? Pasensya ka na anak. Naiiyak lang si mommy dahil sobrang proud ako sa'yo. Ang laki na ng panganay ko. O anak, ready ka na ba? Siguraduhin mo lang nang ngumiti ka sa stage ha? Kasi tiyak na may picture taking mamaya. Opo naman daddy, excited na nga po ako eh. Mommy, daddy, pagkatapos ba ng program ni kuya, pwede na tayong kumain? Gutom na ako. Oo naman anak, magdi-dinner tayo pagkatapos. Celebration to ng achievement ng kuya mo. Yay! Thank you mommy and daddy. Huwag na po kayong mag-alala. Sa susunod po ako naman po ang sasabitan nyo ng medalya. Gusto ko pong maging proud din kayo sa akin. Kahit walang medalya anak, proud na proud pa rin kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin ng mommy mo, kaya dapat maging mabait ka rin katulad ng kuya mo. Huwag nyo rin kakalimutan ng bilin ko sa inyo. Maging mabait lang kayo sa mga kaklase nyo katulad ng daddy nyo. Kapag mabait, maraming blessings ang dumarating. Opo, mommy. Mahal na mahal po namin kayo ni Caleb. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aalaga nyo sa amin. Napaiyak na lamang sa tuwa ang mag-asawa dahil wala na silang mahihiling pa. Muling hinalika ni Zara ang asawa niyang si Jace dahil ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay niya. Walang araw na hindi siya naging masaya dahil kahit matagal na ang kanilang pagsasama, hindi pa rin ito nagsasawa sa pag-aalaga sa kanya. Samantalang si Jace, abot langit din ang tuwang nararamdaman niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na makakasama niya na ng habang buhay ang babaeng pinapangarap niya lang noon. Nangako ang mag-asawa sa isa't isa na bibigyan nila ng magandang buhay ang mga anak nila upang lumaki silang mabait at puno ng pagmamahal sa kapwa. Wakas.